Pinapaimbestigahan na po ng ICI sa Ombudsman ang mga senador na sina Chis Escudero, Mark Villar at ang dating senador at Makati Mayor Nancy Binay, kasama si Grace Po at si TJ Mendoza. Ang magbibigay ng detalye. Hindi mo siya kasama sa investigation. TJ, report! General Nelson, medyo kinabahan ako doon, nabanggit yung aking pangalan. Pero tama kayo, pinaiimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang mga incumbent at dating senador. Doon sa mga nabanggit nyo kanina, General Nelson, sa mga incumbent natin, sina Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar, at yung mga dating senador, kagaya nila Senator Grace Po at Senator Nancy Binay, maging si Senator Bong Revilla. Bigyan ko lamang kayo ng konteksto, Jenna Nelson, yung apat, si Senator Chis, Senator Nancy, Grace Po, and Mark Villar, pinaiimbestigan pa sila ng ICI sa Ombudsman. Ibig sabihin, walang charges o walang mga kaso ang inirekomenda ng ICI dahil wala daw mga direct testimony na tumutukoy dito sa mga mambabatas na ito para pakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Pero itong si Senator Bong Revilla ay pinakakasuhan naman ng kasong direct and indirect bribery, corruption of public officials, plunder and administrative sanctions at iba pang mga kasong kaugnay niyan dahil naman dun sa mga naging testimonya ng mga resource persons na dumaan na sa ICI. Pero nang matanong natin, Jenna Nelson, kung ano pang mga affidavits at mga dokumento ang tumutukoy dito kay Bong Revilla para pakasuhan ng mga ganitong uri ng mga kaso, ay hindi na yan idinetalye pa sa atin ng ICI. Balik sa inyo dyan, Jenna Nelson. TJ, yung balita na nag-resign na si former DPW Secretary Babe Singson, may binigay na bang detalye ang ICI dito? Jenna Nelson, yan yung binalita din natin kanina, na yung resignation ni ICI Commissioner and ating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson ay hindi irrevocable. Yan ay batay na rin dun sa naging testimonya o naging pahayag nga ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. na kinakailangan pang maaprubahan yan ng Palasyo at ng Malacanang. Nagbanggit siya ng mga reasons and grounds para dito nga sa pagbibitiw ni Babe Singson, I will quote him, "The very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body." Tumatanda na raw at nagkakasakit. Itong si dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson. Pero ito, Jenna Nelson, nabanggit din kanina na may security reasons din kung bakit siya nagbitiw o magbibitiw sa kanyang pwesto. At nang tinanong namin yan ng mga kasama natin sa media kung ano ba yung details ng security reason, ay hindi na yan in-expound ng ICI Chairperson, Jenna Nelson. Pero sino yung nagbigay ng rason ng kanyang pagbibitaw? Si dating Secretary Babe Singson ba mismo o si Justice? Jenna Nelson, hindi natin narinig yung mismong tinig ni dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson na siya'y magbibitiw, dahil matapos yung naging executive session ng dalawang resource person ngayong araw ay umalis na kaagad ang dating kalihim at ang nagsalita para sa kanya ay ang ICI Chairperson nung nagkaroon kami ng press conference and briefing kanina. Alex. Medyo awkward naman ata yun. Medyo awkward. Siguro, if we will have a chance, makuha natin yung talagang detalye kay dating Secretary Babe Singson dahil para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan na there's something wrong with ICI. Kaya siya nagbitiw. Tama, Jenna Nelson, at yung mga kasama natin sa media is trying to contact him, to call him right now para magkaroon nga ng konfirmasyon sa side niya naman at kung meron ba siyang comment regarding this resignation na binanggit niya ni ICI Chairperson dahil nalaman natin o na-monitor natin even before nung mga unang buwan ng ICI may naugong-ugong ng naririnig na balita na may magbibitiw nga daw ng pwesto na commissioner dahil hindi na gugustuhan yung nagaganap dito sa ICI. Jenna Nelson. Okay. Maraming salamat, TJ Mendoza.